Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin na viral na, nako, Senado at Palasyo nabisto na. Korte nagwala sa galit, nahuli lahat, bersamin, bumwelta na. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw nito. Pero bago pong lahat, kung di ka pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At ito na nga, simulan na po natin to. Sawanya ang bayan ko sa nakaw ng tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, nako, eto pakinggan po natin ang pahayag ni President Bongbong Marcos Jr. or sagot ni President Bongbong Marcos Jr. sa isang reporter, no? At pakinggan din po natin kung ano nga bang pagkakaiba, no? Ano ang pananaw, no, ng dalawang presidente, yung dating presidente si former President Duterte at si President Bongbong Marcos Jr. pagdating po, no, sa issue ng impeachment. Eto, pakinggan po natin to. Plano ang ating Pangulo na pakiusapan po sila. Kayo po, wala po ba kayong plano bilang Pangulo ng ating bansa? Grabe naman, no? Ang tanong, di ba, ang tanong, sabi, wala bang plano ang ating Pangulo? Tapos sumagot si PBBM. Ito, binibigyan natin ng reaksyon, Si? Ha? Diba? Mapapahaka na lang Sino ba presidente? Di ba ikaw? Tapos tatanungin mo pa, baka hindi lang narinig, mga kabayan, no? So, yan. Yan, palusot din, Baka hindi lang narinig, okay lang yan, no? Ito, pakinggan pa natin. Para pakiusapan mo sila na huwag nang ituloy yung impeachment dahil baka makaabala nga naman po sa trabaho ng ating gobyerno at syempre sa buhay at pamumuhay ng ating mga kababayan. So, tinatanong kung pwede mong pakiusapan yung Kongreso at Senado, no? Kung pwedeng itigil kasi, di ba, yun naman ang stand, no, ni President Bongbong Marcos Jr. nung una. Ayun po yung sabi niya no, hindi nila susuportahan itong impeachment complaint. Pero ito pang sagot mga kababayan. The Senate has no choice. The House has no choice. They have to do this now. Once the impeachment complaint was filed, tumakbo na ang proseso. Sir, may nagsampa na po ng impeachment. So, no choice na daw sila, mga kababayan, kung di-impeach si Vice President Sara Duterte. Alam mo, kung mag-i-stick ka lang dun sa sinabi mong, dun sa prinsipyo nyo, yung una, no, na wag, dahil hindi naman yan makakatulong sa mga ordinaryong Pilipinong impeachment na yan. Di ba yan po yung sabi niya noon? Kung nag-stick ka lang dyan at naging firm ka, no? And I think susunod talaga itong mga aliporis mo no? Or dalawa lang, hindi ka sinusunod ng mga tauhan mo. Tauhan mo yan You are the President, Senate and Congress. Kahit ibang ano pa yan, kahit magkaibang branch pa ng gobyerno, still you are the President, no? Tauhan mo pa rin sila. Pero nga lang, gustong-gusto nyo rin no? Gustong-gusto nyo rin ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Paano hindi gusto anak mo ngang nanguna sa pagpapirma, ng impeachment complaint. Yung nakalusot sa Senado, yun ang pinirmahan ni Sandro. Hindi pala yung sa iba. Yung mismo. Nako. Parang oras lang yata. Isang araw, pasa agad no? Parang project sa school, no? Ngayon ang deadline, habulan ng pirma. Nako po. Ito pakinggan po natin ang stand naman ni former President Duterte pagdating po dyan sa impeachment ng Vice Presidente.
impeachment complaint against Vice President Lenny Robredo. I won't allow. I won't. Do you think, sir, may basehan po para ma-impeach nga po siya? What are your thoughts po? Look, we just had an election. Guys, lay off. Let's stop it. Can do other things, but do not tinker with the structure of government. I will not countenance it. Elected yung tao. So, kita nyo na? Kita nyo na yung pagkakaiba? Eto nga, hindi niya ano yan eh. Hindi niya, hindi niya kapartido nung una. Diba? Hindi unit team. Wala namang unit team. Yeah? Ngayon nga, kayo lang ang nagka-unit team na pinai-impeach nyo pa. Well, anyway. Karapatan ba yan ng presidente? Di ba? Eh, wala naman sigurong karapatan ng presidente kasi sabi niya, once nasa Senado at Congress na. So meaning, useless ang presidente natin? O bakit yung former president, sinabi niya lang na huwag niyong i-impeach si Vice President? Hindi naman sumunod naman yung lahat. Diba? Wala nang isang salitang narinig paulit about yan sa impeachment ng dati yung dating administrasyon. Pero ngayon, guys, ikaw na nangako na wag nating i-impeach kasi hindi hindi makakatulong sa sambayan ng Pilipinong pag-impeach kay Vice President. Sa'yo patuloy ngayon nangyari. Walang iya. Talaga naman ako. Anong komento nyo dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang po at ito na nga, simulan na po natin ang video ito at bigyan natin ng reaksyon. Ito ang breaking news ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Matapos pinagtulungan at ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte sa Kongreso para lang malihis ang taong bayan tungkol sa totoong kinakaharap ngayon ng mga problema ng bayan. Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez kumilos na sa Korte Suprema at tahasang kinumpirma, pinasubpina ang mga taong nasa likod umano ng maanomalyang blanco ng nasa BICAM report. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, kung ayaw nyong sumagot sa Korte Suprema, tayo'y maghaharap at sa korte din kayo mananagot. Matapos ang paghahain ng temporary restraining order sa kaso ng 2025 national budget at di naman ay maanomalyang pagduduktor ng mga ilang technical working groups sa nasabing 6.3 trillion budget, Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez tahasang kinumpirmang pinasabpina na ang mga taong nasa likod ng maanomalyang blank figures ng nasabing bicameral report. Ipinadala na sa Kongreso at kay Romualdez ang subpoena na galing kay Senatorial aspirant Attorney Vic Rodriguez dahil magpahanggang ngayon ay hindi pa rin sumasagot ang Kongreso, Palasyo, sina BBM, Bersamin at Senate President ng Senado na si Chis Escudero patungkol sa nangyaring mga blankong item sa BICAM report sa 2025 GAA. Hindi nga raw malilihis ang mga totoo at importanteng issue kahit patuluyan nilang in-impeach ang Vice President na si Sara Duterte dahil ang totoong panluloko ng mga mambabatas sa Kongreso, Senado at Palasyo ay nakawin nila ang pondo ng taong bayan. Hindi raw nakakalimot ang taong bayan sa tunay na totoong usapin o issue na kakaharapin ng Senate of the Philippines, Office of the President and House of Representatives. Matapos ang di umano'y pangkukuntsabahan ng mga ilang technical working group members at mga BICAM report committee kung saan tila may kumpirmadong may anomalyang nangyayari sa 2025 national budget kung saan kung hindi pa raw nadiskubre ni former President Rodrigo Roa Duterte at ng kongresistang si Isidro Ungab, hindi raw malalaman ng taong bayan na iniiputan na sila sa ulo ng mga mambabatas. Narito naman ang dagdag at buong ipaliwanag ni Lian C. tungkol sa usaping ito. And I quote, non-extendable. Balik tayo sa totoong issue ng bansa. Ang maanomalyang budget 2025 national budget na sinasabi ng marami bilang isang most corrupt budget in history. Supreme Court PH has already notified the Congress, House and Senate of the Philippines and the Executive Secretary for them to comment on the petition Ayan na yan, filed by Attorney
Vic na Rodriguez pinasasagot and na. Isidro Ungab within 10 days from February 4 to February 14, which is non-extendable. So may pa-Valentine, Korte Suprema, sa Kongreso at kay Bersamin. Hahaha, ano na ang mangyayari kapag hindi sinagot ng respondents ang petitioners sa loob ng 10 days? If the respondents fail to answer within 10 days regarding the petition questioning the anomalies of the 2025 Philippine National Budget and the blanks of the BICAM report, the petitioner may seek legal action on escalate the matter to the Supreme Court. The court may decide on the petition potentially leading to a review of the budget and its alleged anomalies. It's worth noting that the Philippine Constitution grants the Supreme Court the power to review and decide on cases involving the constitutionality of laws, including the national budget. This respondent's failure to answer within the given may be seen as a lack of transparency and accountability, which could further foil public scrutiny and call for action. So once na-review na ng Korte ang 2025 national budget, makikita ng Korte ang zero budget ng PhilHealth, which will explain to Judge Javier's statement about the bankruptcy of Philippines. Makikita din about the bankruptcy of PhilHealth. Makikita din ang hindi pag-priority sa pondo ng DepEd Philippines at mga bilyones na idinagdag sa mga pondo ng HOR, OP at DPWH. Baka nga ma-appeal, let's borrow the word of Juan Ponce Enrile. Ang Korte, pagpare-parehong na-review ang NEP at GAA 2025. And as per Attorney Rodriguez, ay nag-file na din sila ng motion sa Korte to issue a subpoena, doses DICOM, para mailabas ang enrolled bill or the final GAB, General Appropriation Bill, so we can compare it from the ratified and signed by So yan, magkakaalaman na mga kaubayan kung ano-ano. Ha? Yung mga blankong mga blankong items. But anyway, na-compute na po ng kampo ni Attorney Vic Rodriguez. Ha? Umaabot po sa 241 billion yung mga blankong 28 blanks item, 28 blank items yan mga kabayan. Ha? 241 billion, malaki-laking pera din po yan mga kababayan. So, kailangan talagang maging transparent sila. Ha? report. It seems sobrang magiging exciting ang oral argument to address the petition and determine the fate of the 2025 budget kapag sumagot within 10 days ang respondent through the Solicitor General Menardo Guevara on behalf of the Philippine government. And nang lumabas nga ang balitang ito ay umani agad ng samut-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ang kanilang sarili na maglabas ng kani-kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag ilihis ang issue. Let's stick to the issue. Correct. Blankong nakakapaloob sa BICAM report ang totoong issue. Ito ang dapat pag-usapan kasi ang laking pondo ang involved nito. Good job, Senator Vic Rodriguez. Ang gagaling nga nila mga kababayan Bakit nung bumulusok yung issue about sa buy scam na yan, nakapag-isip agad sila, na tirahin agad si Vice President Sara through impeachment para ma-divert yung attention ng sambayan ng Pilipino. Instead mag-focus po dito tayo sa buy scam na ito, 241 billion. Grabe, 241 billion. Ini-snab lang, hindi pinapansin ng mga hinayutak na to. Pero yung 125 million na pinupukol nila kaya Vice President Sara Duterte, talagang binigyan nila ng oras sa Kongreso. Yung pag-iimbestiga. Paano na lang kaya itong 241 billion? Hindi kaya nila iimbestigahan din ito? Di ba? Paano kaya kung mag-request talaga yung taong bayan, imbestigahan nyo? Magagawa kaya ng Kamara na imbestigahan ito? Or they will stick to their plan and impeachment laban kay Vice President Sara Duterte? Kailangan ka talaga sa naghihingalong kalagayan ng ating bayan. I salute you for your courage and quest for truth, constitutionality of the 2025 national budget. God bless you and keep safe always. Thanks God, mananaig ang katarungan. Ikulong ang mga
salaring mga magnanakaw dyan sa pera ng bayan nang magtanda at ditularan. Wala nang ibang rason sa pagperma, pera-pera lang ang katapat para sa bulsa nila. Mabuhay Attorney Vic, may tapang at malasakit sa ating taong bayan. Para sugpuin na ang karakot at kawatan ng kaban ng bayan at super good sa maisog team. End quote. Congressman na si Chua ay gusto pong busisiin ang bank account records, bank record po nito ni BP Sara na gagamitin po bilang ebidensya. So yan mga kababayan, si Chua, ha? Congressman Chua o Representative Chua, no? Gustong ipabuksan ano, ang bank records ni Vice President Sara Duterte. Ang tanong ko nga dito, Congressman Chua, baka lang naman baka mas deserving, no? Na malaman ng tao yung bank account mo. Yung bank record mo, di ba? Mas deserve siguro ng taong bayan na malaman yon. Ha? Kasi isa ka po sa naging parte ng Tuwadcom. At may mga issue, ang Tuwadcom na sinasabing nabayaran. Ngayon, para mapatunayan na hindi ka bayaran, ikaw mismo, no? Ikaw mismo ang magbukas ng bank record mo, bank account, no? Paimbestigahan. Yan ay kung okay lang sa'yo, no? Na ikaw muna ang unahin bago si BP Sara, no? Kasi baka mamaya, akusa kayo ng akusa, kayo pala ang may ginagawang kalokohan, no? Kayo pala ang may ginagawang kabulastugan, kayo pala itong mga bayaran. Nagtatanong lang, ha? Kasi ang hirap naman sa inyo, lahat na lang gusto nyong kalkalin, di ba? Sa impeachment ng kaso, si attorney si dating speaker Bebot Alvarez para po dito sa kasong kriminal laban po kay Speaker Martin Romualdez, kay Saldico, kay Dalipe at saka dito kay Kimbo, at pati po dun sa mga sinasabi nilang mga technical working group na naglalagay po ng mga blanco. Nako, yari. Nadamay pa yung technical working group. Naglagay ng mga blanco dyan sa bicameral committee. So 241 po yung akusasyon nila, 241 billion yung akusasyon nilang in-insert, no, mula sa bicameral committee na blanco. Ibig sabihin dapat daw po yun ay zero. At ito po hindi na po to mga simpleng dati pong Speaker of the House po to, kaya alam niya po ngayon lang po nangyari tong ganito na blanco. Ayon po dito kala Bebot Alvarez ay hindi po uubra, no, na blanco ay magkakaroon po ng sasabihin po na yung 241 billion ay typographical error. Hindi po yan. So yan mga kabayan, nga po yung sinasabi natin, hindi po pwedeng typo error yan, no? Bakit? Sa dami niyan, 28 items, typo error pa rin. Diba? Isa, dalawa, pwede pa. Pero pang tatlo, maghihinala ka na nga, pang tatlong blank item dyan di ba? Kahit isa nga lang, maghihinala ka na, bakit? Batas yan Batas po yung ginagawa ninyo at dapat po yan maging malinis, no? At maging transparent. Kaya dapat lang talaga kung sino man ang nag-filled up, no? Nag-fill in the blanks. Dapat talaga maging accountable siya sa kanyang ginawa. At patawan, no, ng nararapat na parusa kung ano man, di ba? Para hindi na po siya, no? Para hindi na po siya gayahin, no? Gayahin na mga tulad niyang mga animal, di ba? Pera ng taong bayan, gaganyan yun. Pinaghirapan ng taong bayan, gaganyan yun. 241 billion. Napakalaking pong pera niyan. Oo.
Tapos ang mga ordinaryong Pilipino naghihirap makabili ng 1 kilong bigas. Tapos kayo ganyan, bilyon-bilyon, ganyan lang ang pag-ano na niyo. Gabi kayo. Oh, di ba? Well, anyway, mga karibin natin, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao.